Hustisya, yan po ang patuloy na sinisigaw naman ng kaanak ni Marvin Reglos. Yung po bang first-year law student ng San Beda College na namatay dahil umano sa hazing kamakailan. At bukas na nga po nakatakdang ilibing ang nasabing binata. Ang mapait na sinapit po niya, tila kwentong paulit-ulit na nating naririnig. Pero bakit nga ba sa kabila ho ng kaso ng umano'y hazing sa mga fraternity, marami pa rin ang sumasapi sa mga ganito pong kapatiran? Narito po ang ating on-call special report. Ilan lamang sila sa mga pangalang nakaukit na sa ating kasaysayan. Mga personalidad na kilala sa lipunan at pinag-uusapan. Nagmula man sa magkakaibang panahon at larangan, lahat sila naging bahagi ng fraternity. Paghasa sa galing ng kanilang mga miyembro at paglilingkod sa kapwa ang ilan lamang sa sinasabing layunin ng isang fraternity o samahan ng mga estudyante na nabubuo sa loob ng mga kolehiyo at universidad. At para dumami ang kanilang bilang kada taon, ang target nila maging bagong miyembro, silang mga bagong salta. Gaya ng nursing student na si Ludwig na second year college nang umanib sa Alpha Phi Omega o APO. First time mong mag-aaral sa Manila, medyo naib ka pa dun sa mga bagay na nararanasan mo. Ano siya stimulus bombardment na rin Parang lahat gusto mong itry. Yung banding na mabubuo nyo dun within the batch, na pagsali nyo sa fraternity, minsan daig pa yung banding ng magkakapatid, ng magkakadugo. Kung kaibigan ang habol ni Ludwig sa pagsapi sa fraternity, iba naman ang kwento ng engineering student na si Jamie, na miyembro naman ng Tau Gamma Phi. Kaya hindi naman ako sumali kasi yung interest ng grupo tsaka ng interest ng sarili ko, halos magkamukha lang din siya. Yung tutulong lang din sa kapwa estudyante niya. Tapos, wala naman nangyayari na hindi maganda, wala naman nangyayari na negative. Kaya napilitan din ako na yung napili kong grupo is yung Tau Gamma Phi. Ang mga nabanggit ni Ludwig at Jamie, ilan lamang daw sa dahilan ng kabataan sa pagsali sa fraternity. Ayon sa mga eksperto, basically, pag meron ka yung mga barkada, yung mga kasama, meron ka tinatawag na support mechanism. No? Sabihin support mechanism, meron kang mga taong pwede mong karamay sa buhay. Yung ikalawang reason natin ay yung influence, yung aking estado na ako ay, syempre kasi mo, pag pinag-aralan mo yung sistema natin, di ba pag-iisipan mo, how can one person mean in a very big, vast community? So, minsan, feel ng ibang mga nagbe-member sa fraternity na ako bilang isang individual, I can have influence over others. And the third reason, kapag tinignan mo sa ating pagkasaliksik, yung tinatawag na connectivity. Kasi syempre, ang mga fraternity kasi, syempre, pag frat member ka, yung mga kabrad mo na matagal nang naging member, ay minsan nakaduklok na yan sa mga mahalagang pwesto sa ating lipunan. So, hindi mo maiiwasan na may connection ka, na kapag graduate ka, ay meron ka pagkakataon sa buhay mo na humingi ng tulong sa mga kabrad mo. Kung tutusin, maganda raw ang layunin ng mga fraternity. Pero ang problema, kung minsan nauuwi sa trahedya ang pagsali ng ilang neophyte. Aking biktima umano ng hazing ang namatay sa isang ospital sa Antipolo City. Ayon sa batas, hazing ang tawag sa pananakit na pisikal bilang initiation sa mga nais maging miyembro ng fraternity. At ang gawain ito, mahigpit na ipinagbabawal. Yung maximum penalty dun sa initiation pagka may death, rape, or mutilation, life imprisonment. Si Ginang Gerarda Villa, mahigit 2 dekada nang nangungulila sa pagkamatay noong 1991 ng kanyang panganay na si Lenny, isang Ateneo Law student na sumali noon sa Aquila Legis Fraternity. Like today, nalulungkot ako at namimiss ko siya. Sa pagkamatay ni Lenny, natatag ang crusade against violence na naglalayong itigil na ang hazing. Pero sa kabila ng kanilang kampanya at pagkakaroon ng batas, umabot na sa 25 ang kanilang tala na mga namatay dahil sa hazing. Bagay na hindi kinatakutan ng neophyte na si Ian, hindi tunay na pangalan na nagdaan sa malupit na hazing, 3 buwan lamang ang nakalilipas. Papadeling ka, yun talaga nagpasa yung hita, literal. Kumbaga, mayambing mo nga sa talong yung hita mo. Kahit na gaano kahirap, gaano kasakit yung pinagdaanan ko, hindi ko pinagsisiyang sumali ako sa frat. Siguro pagka-graduate ko, pagdating ng panahon, matutulungan din nila akong makakuha ng mas magandang trabaho. Sa kabila ng paniwala ni Ian, ayon sa mga eksperto, panahon na raw para ihinto ang hazing bago pa madagdagan ng mga buhay na nasayang sa ngalan ng kapatiran.